ang ilang motorista na napapadaan sa tulay na ito na napapalibutan ng Talahiban sa barangay Kalawis sa Antipolo City, Rizal. Naninindigang hindi lang likha ito ng kanilang guni-guni. Kaya minsan kami naghahatid ng pasahero. Tatayo ka talaga ng baligo sa lugar na yun. May nakakita, nakaputi. Sa mga binabaliwalala ang ganitong mga testimonya, paano kung ang kwento may kalakip na ring video? Guys, may nakasakay sa Hello? Sa video, makikita ang isang nakamotorsiklo. Sa kanyang likod, kapansin-pansing may nakaangkas. May nakasakay sa lalaki. Tataasin ba na ibo ko? Tila nakasuot ng puting bestida. Napakahaba ng itim na itim nitong buhok. Sumayad po sa may gulong pero hindi man lang kinakain. Diyos ko po. Ano? Sino o ano ang nakasampa sa likod ng motor? Tataasin ba na ibo ko? Gawa-gawa lang ba ang video? Pero paano rin kung ito'y totoo? Ano wala? Ayoko na! Ang may kuha ng video, ang tricycle driver na si Christian. Papunta raw siya sa bahay ng kanyang nobya noon. Sobrang bagal ng takbo ko. Meron kasing isang motor na baka nababagalan sa akin. Hanggang madaan na nga sila sa mismong tulay. Tapos nag-iiba na po yung simoy ng hangin. Amoy sampagita po. Doon na raw napansin ni Christian ang isang motorsiklo na nakabuntot sa kanyang likod. Sa side mirror ko, wala pa po siyang angkas. Yung nag-overtake na po siya sa akin, meron na po siyang angkas. Babae po. Parang nakaharap po siya sa akin. Wala po siyang kamay. Nagtayuan yung balahibo ko. Guys, may nakasakay sa Hello? Naisipan ko po talagang videohan siya. Baka namamalikmata lang po ako. Eh yung video po hindi naman po pag sinungaling yan. May nakasakay sa lalaki. Tataasin ba na ibo ko? Ano wala? Ayoko na! Kinat ko na po yung video dahil baka po sa akin naman po lumipat. Bago makarating sa ikalawang tulay, ayon sa kwento ni Christian, tumigil ang rider at dito sila nagkausap. May nakita akong sakay mong babae. Nakaputi. Wala naman, wala na akong sakay. Hindi, meron. Kaya pala daw po mabigat daw po yung nasa likod niya. Kaya din po siya huminto. Chinek niya po yung motor niya kung may diferensya. Sobra ko po nun natakot. At hindi nag-iisa si Christian na may kakatuwang karanasan sa tulay. Si Reynaldo na mahigit 4 na dekada nang nakatira rito. Minsan na rin daw nakakita ng di umano, babaeng nakaputi. Pinaandar ko yung motor. Pagkita ko, nandun yung babae sa may intersection, ako po. Hindi ko makita yung mukha niya. Tapos nakaloga yung buhok, parang puti siya na mahaba hanggang sa paa. Binilisan ko, pero nakalingon ako sa likod ng motor ko. Inano ko, baka sumakay din sa likod. Si Bench naman, hindi rin makalimutan hanggang ngayon ang nangyari nung minsang nasiraan siya ng motor sa tulay. Dilim po sir, wala po kasing ilaw eh. Nakita ko siya, mahabang buhok na tapos naka-white. Nung pag-ilaw ko uli, nawala na. Ang mga residente, kanya-kanya tuloy haka-haka sa di umano nagpapakita sa tulay. May mga patay daw na tinatapon dito. Parang gusto lang siya maalala. Pero may iba ring nagdududa sa video ni Christian. Lakas ng tama mo, matulog ka na. Nice content. Halata namang scripted. Tapos tumatawa. Mga nagsasabi kung gawa-gawa ko lang po yung video na yon. Sila na po bahala kung anong gusto nilang iparating. Basta yung ano pong na-experience ko ngayon, yun po talaga yung nakita ko at yung alam ko sa sarili ko na yun yung totoo po. Ayoko na!
Ipinasuri namin ang video. Mukhang hindi naman siya edited. Unfortunately, yung quality ng video medyo mababa. Kita naman madilim, very grainy para ma-distinguish mo kung ano siya. Opinion ko lang, hindi naman siya talaga white lady. Feeling ko tao lang yun umangkas dun sa motor. Tapos makikita mo naman sa video parang paa yung nasa ilalim eh. Kita ko po talaga yung rider din, nakausap ko rin po siya. Sabi ko sa kanya, meron pong nakasakay sa kanya. Sumagot siya sa akin na wala naman daw po. Pag umangkas ka po sa motor, tapos napakahaba po ng des mo, siyempre, sasayad po yun sa gulong, kakainin po yun ng kadena. Tumatawa po ako sa video yun kasi nga po, hindi ko na din po yung alam yung gagawin ko, baka totoo po talaga yung nakita ko. Sa tingin ko po, white lady po siya. Ayoko na! Kinatatakutan man ngayon ang tulay ng Binayoyo. May isang mangangahas na baybayin din ang kahabaan ng madilim na kalsada. Sa hangaring mabigyang liwanag ang misteryo. Walang iba kundi ang paranormal researcher na si Ed Calwag. Hindi ako pumunta rito para makipag-away. Simula dito, maglalakad na lang tayo para mas maramdaman natin kung ano man yung meron dito sa lugar. Opo. Pagkababa pa lang ng motor, si Ed hindi na mapakali. Mula rito, dyan sa part na yan. Yan, dyan. Dito lumilitaw yung babae. Lakas ng sigaw niya. Sigaw niya, wag, wag. Dito sa lugar na to, sa part na to, yung parang Ang po may nararamdaman ako, hindi ko nasa gilid, parang nasa gilid ko siya. dito. Parang estudyante. May naririnig po ako na umiiyak. Yun po, naririnig ko po. Sinubukan itong kausapin ni Ed. Gusto ko pang makilala, gusto ko malaman ng pangalan mo. Hanggang narating na nila ang mismong tulay kung saan na-videohan ang misteryosong babaeng nakaangkas sa motor. Hindi nakamasin sa atin ako. Patisaw, parang malansa ito. Ganito lang gagawin natin ha. Basta huwag ka lang bibitaw sa akin. Pakita ko lang sa'yo ano yung nangyari. At then, saan lugar kami? May bahay na walang lubong, walang baler. Uli ka na, umalis na tayo. Alis na tayo. Tama na. Huwag ka nang lilitaw. Huwag kang lilitaw. Na. Huwag kang lilitaw. Hindi ka makakal. Tama na. Diba? Very good. Ito ulit. Sige na. Tama na. Okay. Christian. Tama na. Listen. Saluhin nyo to. Tao. Pahing tao dito. Saluhin nyo to. Ayaw dito. Gising na, Christian. Gising na. Tama na. Relax na. Lalay ha. Paano nga ito? Tao. Okay, nalaan lang siya. Kasi naramdaman niya kasi yung lunod. Relax. Relax lang. Kuya, may ni-rape ba dito? May nabalitaan kayo? Meron po. Yun po yung sabi dito na meron daw pong rape dito. Batay sa aming record sa barangay, may mga ilan pong mga tinapon galing sa ibang lugar. Sinalvage bago dito tinatapon. Kasi nga po, liblib at magubat. Itong huling case ni rape bago tinapon dito. Ipinakita sa amin ng barangay ang isang news report noong 2019 ang tila tumutugma sa sinasabi ng mga taga-Kalawis. Isang 16 anyos na grade 10 student ang biktima na natagpuang may hiwa sa mukha at pinaghihinalaang ginahasa ang natagpuan sa Talahiban malapit sa tulay. Malakas yung
yung paniniwala namin na talagang rape victims yung bata. Sinubukan naming kuhanan ng pahayag ang pamilya ng biktima pero tumanggi sila. Batay po sa plano ng aming barangay captain, maglalagay po ng solar street light para lumiwanag yung road ng Binayoyo. Para matahimik ang di umano kaluluwa, si Ed nagsagawa ng ritual. Ano mang meron dito sa ilog, nandito rin sa tubig na nandito. So itong tubig na to, parang i-cleanse natin yung water para maka-let go na sila. Kapag sa ganitong mga lugar, dumadaan kayo, hindi dapat gawin i-provoke. Daanan mo lang kasi energies lang naman sila. Sinubukan din naming hanapin ang lalaking may sampang tila babae sa likod para makumpirma ang salaysay ni Christian. Pero hindi siya matunto ng aming team. Wala rin daw ideya si Christian kung taga saan ito. Hindi ko po in-invented kasi po totoo po talagang nakausap ko yung rider. Tsaka hindi ko rin makilala kung sino po yun dahil po madilim at hindi din po makilala kung sino yun dahil hindi po ako taga doon. Ayoko na! Totoo man o gawa-gawa lang ang video. Sa lahat ng pagkakataon, mag-ingat sa pagbaybay sa madidilim na daan. Dahil maraming pwedeng mangyari at makita sa isang kisap mata. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.